Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2811 hanggang Kabanata 2820. Kabanata 2811. Alam ni Hansen na nagkamali siya. Siguro kaya siya ng ahas pumunta sa nawawalang lupain. Papasok ba tayo o hindi? Tanong ni Bao Chin habang lahat ay nakatingin kay Second Uncle. Nag-alinlangan si Second Uncle. Kahit na ang nawawalang lupain ay hindi talaga malaking desyertong sistema, maraming tao ang nadadala rito at napapadpad sa mga totoong desyertong sistema. Ang mga desyertong sistema ay naglalaman ng mga bakas ng sacred. Kakaiba kung paano nagwakas ang sacred. Pagkatapos ng kanilang pagbagsak, ang mga lupang dati nilang nasasakupan ay naging mga patay na zona. Hindi mabilang na mga mutant at xenogeneic ang gumagala roon. Iba sila sa karaniwang xenogeneic. Ang mga nasa desyertong sistema ay matindi ang mutasayon. Mas malakas sila kumpara sa mga kauri nila sa parehong antas, at lahat ay tila baliw at puno ng pagkauhaw sa dugo. Kahit ang isang deified elite ay papasok, maliban na lang kung isa siyang tunay na Diyos, maliit ang tsansang makalabas siya ng buhay. Marami na tayong ipinadala ng hari para hulihin si Hansen, sabi ni Meng Lai. Kung babalik tayo ngayon, hindi natin matutupad ang atas na iniutos sa atin. Kung babalik tayo ngayon, tiyak na hindi natin matatapos ang ating misyon, dagdag ni Second Uncle. Tumanggaw siya at nagpatuloy, mukhang ayos lang naman. Kung si Hansen ay nakapasok dito, kaya rin natin. Hindi ko iniisip na maglalakas loob siyang pumasok sa desyertong sistema. Malamang nagtatago lang siya sa nawawalang lupain. Alam ng lahat na mapanganib, pero alam din nilang hindi sila pwedeng bumalik na bigo. Nais nilang mahuli si Hansen sa nawawalang lupain, kaya pumayag silang pumasok. Basta hindi sila maliga sa desyertong sistema, ayos lang. Humarap si Second Uncle kay Hansen at sinabi, Holy baby, sobrang delikado ang nawawalang lupain. Huwag ka nang sumugal. Ipapabalik ka na lang namin kay Bao Ying. Hindi papayag si Hansen na bumalik. Buo ang loob niyang sinabi, kasama na ako ng Extreme King ngayon, gaya ninyo, at ako ay estudyante ng hari. Hindi ako pwedeng umatras. Nakakahiya iyon para sa hari. Pakiusap, Second Uncle, isama mo ako. Gusto kong magambag para sa Extreme King. Ganito ang sinabi ni Hansen, pero sa isip niya, ang totoo, iniisip kong kung sakaling makapasok ako sa desyertong sistema, baka matagpuan ko si Little Flower. Magandang sumama sa inyo para may gabay at protection. Sana lang yung peking Hansen na hinahabol natin ay pumasok na nga sa desyertong sistema. Nang marinig nila si Hansen, tinitigan siya ni Second Uncle at ng iba na para bang isa siyang tala. Pero naisip din nila na hindi kalokohan ang dahilan kung bakit siya pinili ni Viking bilang estudyante. Kung seryoso ka nga, sige, tuloy tayo. Hulihin natin si Hansen at tapusin ang ating layunin, sabi ni Second Uncle na tumanggo. Medyo maganda rin ang pakikitungo ni Meng Lai kay Hansen. Noon, marami ang hindi pabor na tinanggap ng Viking ang isang dayuhan bilang estudyante. Hindi pa rin nila talaga gusto kung sino ang estudyante, pero nakakuha si Hansen ng ilang puntos dahil sa pagpapakita ng dedikasyon. Pumasok ang lahat sa nawawalang lupain. Ito ang unang beses na nakarating doon si Hansen. Nakita niya ang mga magnetic field at kislap ng liwanag sa kalangitan, lumilikha ng mga kakaibang tanawin. May umiikot na itim na butas sa halo, at may mga piraso ng liwanag na kumikilos na parang kidlat. Ang iba namang sinag ay baluktot. Isang mahiwagang lugar ang nawawalang lupain, maraming bagay na hindi pa nakikita ni Hansen noon. Pagkapasok nila, tumigil ang kapangyarihan ni Ger. Malungkot niyang sinabi, kailangan ng aking kapangyarihan ng tamang espasyo at kapaligiran. Pero masyadong magulo at baluktot ang espasyo rito. Halos wala akong makuhang malinaw na imahe. Bao Ying, mukhang sa iyo lahat aasa. Nasa iyo ang pag-asa namin, wika ni Second Uncle na tila inaasahan na ang ganitong sitwasyon. Lahat ay napatingin kay Bao Ying. Nagtataka si Hansen kung anong uri ng kapangyarihan mayroon siya. Nananatiling misteryo ang kanyang pagkakakilanlan, at lalo itong nag-udyok ng kuryosidad ni Hansen. Tumanggaw si Bao Ying at inilabas ang isang bote ng jade. Ang parehong bote na nakita kamakailan ni Hansen. Malamang iyon ang kanyang Geno armament.
Itinaas ni Baoying ang jade bottle at sinabi, kailangan ko ng isang bagay na pag-aari ni Hansen. Madali lang iyan. Ger. Kumaway si second uncle kay Ger. Itinaas ni Ger ang kamay at ipinakita ang mga bakas ng alikabok sa kanyang mga daliri. Lady Baoying, ito ang bakas na sinusundan ko. Hanggang dito lang ang nakuha ko. Sapat na ba ito? Subukan natin. Inilagay ni Baoying ang mga butil ng alikabok sa loob ng bote. Nakita ni Hansen ang kakaibang paggalaw sa loob ng bote. Nang ikiling ni Baoying ito, para bang tubig ang ibinubuhos, pero hindi tubig ang lumabas. Maraming talulot ng Sakura ang lumipad palabas. Parang mga paro-paro ang mga talulot, sabay-sabay lumipad sa isang direksyon. Napakaganda ng tanawin. Sumunod kayo sa akin. Hawak ni Baoying ang jade bottle habang naglalakad, patuloy na lumalabas ang mga talulot upang ituro ang daan. Sa gabay ng mga talulot, mabilis na nakalakad ang grupo sa nawawalang lupain. Hanggang ngayon, wala pang panganib. Napaka-espesyal ng Geno armament ni Baoying. Hindi ko matukoy kung anong uri ng kapangyarihan iyon. Mukhang plant element base sa mga talulot pero imposible na gawa sa plant element ang bote ng jade, naisip ni Hansen. Hindi niya magamit ang junction area kaya lalo siyang na-curious. Bakit pumasok sa itim na butas ang mga talulot? Gulat na tanong ni Baochin. Nakita rin iyon ng lahat. Ang mga talulot na parang kalawakan ay nagtuloy-tuloy sa itim na butas at tuluyang naglaho. Tumingin si second uncle kay Baoying. Baoying, ano ang nangyayari? Kung galing kay Hansen ang alikabok, ibig sabihin dumaan nga siya sa itim na butas na iyon, tugon ni Baoying. At buhay pa rin ang mga talulot matapos tumawid. Ibig sabihin isa itong mas matatag na black hole. Pwedeng tawirin. Pero baka ito ay isang itim na butas papunta sa desyertong sistema. Madaling makapasok pero paano makakalabas? Wika ni Baochin na may mapait na ngiti. Baoying, may iba ka pa bang paraan para alamin ang sitwasyon? Tanong ni second uncle. Umiling si Baoying. Masyadong malayo. Nararamdaman ko pa ang mga talulot pero wala na akong ibang mas alat. Kung ganoon, baka nga papunta sa desyertong sistema ang black hole na ito. Fourth brother, ano sa palagay mo? Tanong ni second uncle kay Menglai. Kung ito ay matatag na black hole, bakit hindi natin silipin muna? Kapag may panganib, agad tayong bumalik, mungkahi ni Menglai. Gagana ba iyon? Tanong ni second uncle kay Baoying. Pwede nating subukan. Tumingin si Baoying sa itim na butas. Itinaas niya ang jade bottle na naglalaman ng kakaibang liwanag. Sunod-sunod na bumalik mula sa black hole ang mga talulot, isa-isa hanggang lahat ay nakabalik. Nang makabalik ang huling talulot, sinabi ni Baoying, kumpleto silang lahat. Walang nasira sa paglalakbay. Kabanata 2812. Mga batong tripod na may mangkok sa ibabaw, mga batong kalan, at mga batong tore ay bitek-bitek at nakakalat sa lupa. Isang siyam na paa na batong kalan ang nahati sa gitna. Nakikita rin ang mga sira-sirang gusali at gamit na bato sa paligid. Sa lahat ng direksyon, may malalaking makinang metal. Sobrang bulok na ng mga ito na hindi na matukoy kung ano ang mga iyon. Sa ilalim ng sinag ng papalubog na araw, ang buong lugar ay tila guho na iniwan ng isang apocalypse. Kakadating lang ni Hansen at ng iba pa. Nang makita nila ito, napakunot ang kanilang noo. Sa aking kalkulasyon, 70% ang posibilidad na kabilang ito sa desyertong sistema, sabi ni Menglai habang nakatingin sa paligid. Pinagmasdan ni Hansen ang mga sira-sirang gusali. Pamilyar ang itsura ng mga ito. Ang estilo ng arkitektura ay katulad ng mga gawaing bato sa Valley of Time sa mga sanctuaries. Naisip niya, ibig sabihin ba galing dito ang mga batong kagamitan? Kung ganoon, dito rin ba nagmula ang Destiny Tablet? Dahil hindi gumagana ang kapangyarihan ni Ger, kailangan pa rin nilang umasa kay Baoying para sa paghahabol kay Hansen na kanilang tinutugis. Parang ilog ang mga talulot na gumabay patungo sa mga guho. Maingat na sinundan ni na second uncle at ng iba pa ang mga talulot. Wala ni isa ang naglakas loob na magpakampante. Ang mga desyertong sistema ang pinakamapanganib na lugar sa buong universo. Kahit si second uncle na isang deified ay hindi ito binabaliwala. Matapos maglakad ng 100 milya, puro guho pa rin ang kanilang nakita. Wala silang nakitang xenogeneic na bahagyang nagbigay ginhawa sa kanila. Gayunman, hindi pa rin sila nagpakampante. Biglang tumigil ang mga talulot sa harap ng isang batong tore. Paikot-ikot sila roon. Tumingin si Baoying sa batong tore at nagsabi, narito siya. Nagalak ang lahat. Kung mahuhuli nila si Hansen dito, hindi na nila kailangang lamusong pa sa kaibuturan ng desyertong sistema.
Parang hindi inakala ng batang iyon na si Hansen na aabutin pa natin siya rito, sabi ni Bao Chin. Akala niya hindi tayo magkakalakas loob na sundan siya, kaya nagtagong mababaw lang. Londo, wasakin mo ang batong tore na iyan, utos ni second uncle sa isang deified na lalaking may ulo ng baka. Sumunod ang lalaking may ulo ng baka at tinawag ang kanyang Geno armament. Isa itong malaking palakol na kumikislap ng mga hindi masisirang substance chains. Roar! Umungal siya at buong lakas na inihataw ang palakol patungo sa batong tore. Nahati sa dalawa ang tore na ilang dosenang talampakan ang taas. Dong! Bumagsak ang tore sa magkabilang panig. Ngunit nang umabot ang palakol sa paanan ng tore, may pumihil dito. Tumunog itong parang metal na tinamaan. Napatitig ang lahat sa lugar na pinigilan ang bagsak ng palakol. Isang binatang nakaupo sa loob ng tore ang lumitaw. Inangat niya ang kanyang kanang kamay, at pinigil ang pagbagsak ng palakol gamit lang ang kanyang hintuturo at gitnang daliri. Roar! Muling umungal si Londo. Sumabog ang mga substance chain ng kanyang palakol na parang bulkan. Pilit niyang pinutol ang braso ng binata. Ngunit gaano man kalakas ang kanyang pagpapasabog, hindi umusad ang palakol. Tumawa ang binata at bahagyang dinagdagan ang puwersa sa kanyang mga daliri. Narinig ang katsa, nabasag ang ulo ng higanteng palakol sa pagitan ng kanyang mga daliri. Blurg! Sa mukha ng dugo si Londo at natamba. Nanlabo ang kanyang mukha. Dahil ang higanteng palakol ay kanyang Geno armament, nang ito ay mabasag, siya rin ay labis na nasaktan. Naging seryoso ang mukha ni na second uncle at ng iba. Kahit isa lamang na primitive deified si Londo at hindi kabilang sa Extreme King, dapat ay hindi basta masisira ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nagawang wasakin ng binata gamit lang ang dalawang daliri. Sa isang maliit na galaw, nakita na agad kung gaano kalakas ang binata. Pinalibutan nila ang binata. Malamig na sigaw ni Bao Chin, Hansen, gaano ka man kasama, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Tinitigan ni Hansen ang binata. Nanigas ang kanyang mukha sa pagkagulat dahil ang binata ay kamukhang kamukha niya. Para siyang tumitingin sa salamin. Sino itong tao na may ganitong lakas? Mas malakas siya kaysa sa akin. Hindi siya mas mahina nang ako'y mag-transform. Bakit siya nagpapanggap bilang ako? Nagtatakang iniisip ni Hansen. Ngumiti ang binata kay second uncle. Akala ko ang very high ang mauuna rito. Hindi ko inaasahan kayo pala. Pero ayos lang. Dahil kayo ang nandito, kayo na. Mula ngayon, susunod kayo sa akin. Kapag nagkamali kayo, paparusahan kayo. Napakabastos ng tono ng binata, para bang mga alipin niya lamang sina second uncle at ang iba. Si second uncle at si Meng Lai ay mula sa pamilya ni Viking. Buong buhay nila'y nasa mataas na posisyon, at hindi pa sila kailanman trinato ng ganoon. Lalo silang nenas. Mariing umungol si Meng Lai. Hansen, huwag kang maging mayabang dahil lang sa hawak mo ang Shield of the Medusa's Gaze. Ngayon ipapakita ko sa iyo na walang kwenta ang kalasag na iyon. Kinuha ni Meng Lai ang isang tableta at dinurog ito. Agad na lumitaw ang isang nakakatakot na deified Xenogeneic. Sa pagdating ng hangin, ito'y naging 30 paa na ahas na may siyam na ulo at may itim na kaliskis. Hinawakan ni Meng Lai ang buntot ng siyam na ulong ahas. Kumislap ang kanyang katawan sa gintong liwanag ng Diyos. Nababalutan ng ginto ang higanteng ahas. Nang sumigaw si Meng Lai, ang siyam na ulong ahas ay naging gintong trident. Hinawakan niya ito at tinutok sa binatang nakaupo sa bato. Bumulwak ang nakakatakot na lakas, dahilan para umurong sina Ger at ang iba. Mas malakas na si Meng Lai. Naging larva na ba siya? Naisip ni Hansen. Ngunit nakangiting pinagmasdan ng binata si Meng Lai. Hindi man lang siya tumayo mula sa inuupuan. Nakatingin lang siya sa gintong trident. Gold soldier body. Kawili-wili. Pero sa tingin ko, mahina ka pa rin. Pero sapat na para patayin ka, malamig na sagot ni Meng Lai. Sumiklab ang gintong liwanag mula sa trident. Naging siyam na gintong ahas na tila mga halimaw na sis-Ayla sa mundo. Aminado si Hansen na mas lumakas nga si Meng Lai. Noong siya'y primitive pa lang, kahit gamitin niya ang kanyang Xenogeneic battle body, hindi niya kayang hadlangan ang ganitong atake. Lalo pang lumalakas ang gold soldier body ni fourth brother, wika ni second uncle. Ngunit sa susunod na sandali, lahat ay natigilan. Nakaupo lang ang binata at 7 beses niyang pinitik ang daliri. Bawat pitik ay tumama sa ulo ng tig-iisang gintong ahas. Agad na sumabog ang siyam na ulo. Nawasak ang gintong trident. Hindi na nakayanan ni Meng Lai na hawakan ito. Sa mukha siya ng dugo at tumilapon palayo, bumagsak sa mga metal na guho. Kabanata 2813.
Imposible, hindi ikaw si Hansen, nanginginig at nag-aalangan si Meng Lai habang umaahon mula sa bonte ng mga bakal na sirang kagamitan. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay pero hindi niya iyon inalintana. Tinitigan niya ang binata at diretsyong nagsalita. Oh, bakit hindi ako si Hansen? Dahil ba hindi ko ginamit ang under the sky knife na kasanayan? Kung gusto mong makita, maaari kong ipakita sa'yo. Ang binata ay nakatingin kay Meng Lai na may interes. Kasabay ng kanyang mga salita, biglang lumabas mula sa kanyang katawan ang isang kasanayan ng under the sky. Ang nakakatakot na isipan ay kumubkob sa lahat ng bagay sa paligid. Maging ang mukha ni Second Uncle ay nagbago ng masaksihan iyon. Apektado ang kanyang kalooban ng lakas ng isip na iyon. Para silang mga puppet na kayang diktahan ng kapalaran sa isang kisap mata lamang kung nanaisin ng lalaki. Napansin ni Hansen na ang isipan ng binata ay kahawig ng kanyang under the sky knife skills, ngunit may kaunting kaibahan. Ang isipan ng binata ay mas kahawig ng isipan ng mga very high. Para bang siya ang manlalaro ng chess, at ang lahat ay pyesa sa kanyang kamay. Si Hansen naman ay gumagamit ng sarili niya bilang pyesa ng chess, at hindi siya ang kumokontrol sa laro. Malakas ang isipan ng binata at hindi siya nahuhuli kay Hansen. Nabigla si Hansen, baka nga ang binatang ito ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Pero hindi niya alam kung bakit ito nagpapanggap bilang si Hansen. Hindi ikaw si Hansen, matigas na ulit ni Meng Lai. Matindi ang titig niya sa binata. Oh, dahil ba napatunayan kong napakalakas ko, at hindi siya kasing lakas? Malamig na tanong ng binata. Nang marinig iyon, agad na intindihan ng lahat na tama si Meng Lai. Ang binatang iyon ay hindi si Hansen. Hindi. Iba ang nararamdaman ko. Kahit nasuot mo ang kanyang mukha, hindi mo magagaya ang kanyang presensya. Hindi ikaw si Hansen. Nagngangalit ang ngipin ni Meng Lai habang nagtatanong, kung ganon, sino ka? Tama ka, malamig na sagot ng lalaki. Si Hansen ay isang hamak at mababang uri lamang na nilalang. Kahit gaano ko siya gayahin, hindi ko makukuha ang kanyang presensya na mababa. Nagbago ang mukha ni Second Uncle. Tiningnan niya ang binata at sinabi, kung hindi ikaw si Hansen, kung ganon hindi ka namin kaaway. Isa lamang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Ano sa palagay mo kung tigilan na natin ang labanan ngayon? Ngumiti ang binata at nagsalita, hindi ba sinabi ko na sa inyo? Mula ngayon, kailangan ninyong sumunod sa aking utos. Kung gagawin ninyo ng maayos ang tungkulin ninyo, baka maisipan kong iligtas ang inyong buhay. Malakas ka nga, pero kung totoong maglalaban tayo, walang kasiguraduhan na mananalo ka. Bakit hindi na lang tayo maging magkaibigan imbes na magkaaway? Ngayon, ininsulto mo kami. Pero kung titigil ka na ngayon, maaari kang maging kakampi ng Extreme King. Malakas si Second Uncle kaysa kay Meng Lai, pero hindi siya taong basta lang gumagamit ng dahas. At higit sa lahat, hindi niya rin iniisip na kaya niyang talunin ang misteryosong binata. Pagkarinig nito, mas lalong lumaki ang ngiti ng binata. Sa mga mababang uri ng nilalang, maaaring mahalaga ang Extreme King. Pero sa paningin ng aking mga matang makajos, sila man ay kasing hamak ng lahat ng iba pa. Wala silang kakayahan para makipag-ayos sa isang tulad ko, isang Diyos. Sino ba itong lalaki? Sobrang arrogant, ni hindi niya iginalang ang Extreme King. Tahimik lamang si Hansen at pinagmamasdan ang binata. Sobrang hambog mo. Galit na sabi ni Second Uncle. Hindi niya kayang palampasin ang ugali ng binata. Lumabas mula sa kanyang katawan ang kakaibang mga alon. Wala itong hugis o kulay, ngunit makikitang yumanig ang espasyo. Bumuo ito ng espesyal na lugar sa paligid ng katawan ni Second Uncle. Medyo nagulat si Hansen. Ang kapangyarihan ni Second Uncle ay tila isang time element, isang napakabihirang elemento. Elemento ng oras. Bihira nga, pero sobrang mahina ka pa rin. Tumayo ang binata mula sa batong inuupuan at sa isang iglap, nasa harap na siya ni Second Uncle. Nagningning ang mga mata ni Second Uncle. Umiikot ng mabilis ang kapangyarihan ng oras sa kanyang katawan. Napilipit ang espasyo sa paligid. Para bang nandoon sila sa isang lugar kung saan bumagal ang oras. Maging ang sigaw ni Bao Chin ay bumagal, nakabuka ang bibig ngunit walang lumalabas na tunog. Pang! Hindi naapektuhan ang binata. Inilapat niya ang kanyang kamay sa ulo ni Second Uncle. Nanghina ang mga binti nito at lumuhad sa harapan niya. Halos hindi makapaniwala ang lahat. Ang butterfly Second Uncle, na may Time King body, ay napaluhod ng isang kamay lang. Gaano kalakas ang kapangyarihang iyon? Galit na galit si Second Uncle. Hindi pa siya kailanman napahiya ng ganon. Pumutok ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Gusto niyang wasakin ang puwersa ng binata.
Ngunit gaano man siya sumabog ng lakas, nanatiling matatag ang binata na parang bundok na Tarzan. Nasa ulo pa rin niya ang kamay, at nanatiling nakaluhod si Second Uncle. Sabi ko na sayo, malakas ang elemento ng oras, pero sobrang mahina ka para sa tulad ko. Ang mga mababang uri ay nananatiling mababa. Kahit may kapangyarihan kayo, hindi nyo nagagamit ng buo. Para bang tinuturuan niya ang isang bata. Namula sa hiya ang mukha ni Second Uncle. Kahit puno ng galit si Second Uncle, hindi niya magawang tanggalin ang puwersa ng binata. Lalong sumidhi ang kanyang puot. Lumaban tayo, sigaw ni Menglay. Pinulot niya ang sirang gintong trident na may 9 na ulo. Sumiklab mula sa kanya ang gintong liwanag ng Diyos na parang tsunami, at sumugod siya sa binata. Sina Ger, Lando, Bao Qin, Bao Ying, at lahat ng deified elites ay ginamit ang pinakamalakas nilang kapangyarihan. Sabay-sabay nilang inatake ang binata. Gusto nilang samantalahin ang pagkakataon habang nakatutok ito kay Second Uncle. Ngunit nagpakita ng paghamak ang binata. Hawak pa rin niya si Second Uncle, at hindi siya kumilos. Nabalot siya ng liwanag ng Diyos, parang isang Diyos na nakapalibot sa sarili niyang ningning. Pang! Tumama ang lahat ng nakakatakot na atake, ngunit hindi man lang natibag ang kanyang liwanag. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Kung hindi pa rin kayo susunod, wala nang halaga ang inyong mga buhay. Umilo ang kanyang katawan at tumilapon palayo sina Menglay at ang iba pang deified. Nakita ni Hansen ang pagbagsak ng mga elites at nabigla siya. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isa ba siyang tunay na Diyos-klaseng nilalang? Bakit siya nagpapanggap bilang ako? Kaibigan ba siya o kalaban? Kabanata 2814. May kaunti ka ring kaalaman, malamig na sabi ng binata. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa ulo ni Second Uncle. Totoo ngang galing ka sa bulwagan ng Diyos. Tumayo si Second Uncle, ngunit nananatili pa ring hindi makapaniwala habang nakatingin sa binata. Wala nang kailangang pag-usapan pa. Mula ngayon, makikinig lang kayo sa akin. Ako, Diyos. Punong-puno ng kayabangan ang tinig ng binata. Ngayon, tumigil na si Second Uncle sa pagtatanong. Yumuko siya at nagsabi, paano ka namin tatawagan, Ginoong Diyos? Evil Lotus, mapagmataas na sagot ng binata. Ano ang nais mong gawin namin, Ginoong Diyos? Karangalan naming maglingkod sa'yo. Biglang naging sunod-sunyarin ang tono ni Second Uncle. Naisip ni Hansen, God Hall. Ibig bang sabihin nito ay ang Geno Hall? Maaari bang makalabas ang mga nilalang mula roon? Siguro nga maaari. Kung hindi, hindi sana nasira ang Skyvine Radish sa Space Garden. Mabuti at nakikinig na kayo ngayon. Ang kailangan nyo lang gawin ay magsumikap para sa akin. Kapag natapos tayo, makakamtan ninyo ang inyong mga pakinabang. Alam ni Evil Lotus kung paano sila paikutin. Kumaway siya ng kamay at pinakita na hindi niya sila sasaktan. Kumislap ang liwanag ng Diyos sa lahat at mabilis na gumaling ang kanilang mga sugat. Para silang hindi nasaktan kailanman. Nais ko lamang malaman kung ano ang ipapagawa mo sa amin, Ginoong Diyos, magalang na wika ni Second Uncle. Sumunod lang kayo sa akin. Hindi na siya nagsalita ng mahaba. Pinangunahan niya ang grupo papasok sa malawak at tigang na mga sistema. Nababahala sina Second Uncle at ang iba pa. Maaaring kayang mabuhay ni Evil Lotus sa loob ng malawak na tigang na sistema, pero sila ay hindi. Kapag pumasok sila ng mas malalim, baka hindi na sila makalabas ng buhay. Nasa hulihan ng grupo sina Hansen at Menglay. Tahimik na nagtanong si Hansen, Fourth Uncle, galing ba talaga sa Geno Hall ang Diyos na iyon? Tumango si Menglay at sabi, huwag na tayong magsalita ng marami. Sundan na lang natin siya. Ikaw, manatili ka kay Bao Ying at huwag kang lalayo sa tabi ko. Tumango si Hansen, ngunit napansin niyang tumingin sa kanya si Evil Lotus. Alam niyang narinig siya nito, pero mukhang hindi ito nag-alala. Tiningnan ni Evil Lotus si Hansen, ngunit wala na siyang ibang sinabi. Nagpatuloy silang maglakbay sa mga guho. Parang may iniiwasan siya. Pinipili niya ang mga tiyak na ruta sa bawat hakbang. Naisip ni Hansen, kakaiba. Ang mga nilalang na tinatawag ang kanilang sarili na Diyos ay hindi dapat nasasaktan, at hindi rin sila dapat nakakasakit ng mga nilalang sa universo. Malinaw na iba si Evil Lotus at Skyvine Radish. Bakit may pagkakaiba? Hindi ba't pareho lang silang uri ng mga Diyos? Alam ni Evil Lotus ang lugar na iyon. Ligtas ang kanilang paglalakbay. Wala silang nakasalubong na nakakatakot na mga xenogeneic sa tigang na sistema. Dumating sila sa isang lumang lungsod na wasak na at kalahati ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang mga tarangkahan ng lungsod ay parang butas ng buwan, at ang natitirang bahagi nito ay nakalubog.
Nandoon pa rin ang nakaukit na plaque ng lungsod. Tatlong salita ang nakasulat, East Holy Garden. Nang makita ito ni Second Uncle at ng iba, muling nabigla sila. Ito ba ang East Holy Garden kung saan nanggaling ang Holy Kirin, isa sa 4 na banal na hayop ng sacred? Marami ka ring alam. Alam mo ba ang tungkol sa East Holy Kirin? Tanong ni Evil Lotus. Puro narinig ko lamang, mabilis na tugon ni Second Uncle. Nakatingin si Evil Lotus sa tatlong salitang iyon. Medyo kakaiba ang tono niya nang sabihin, oo. Dito nanirahan ang Holy Kirin, isa sa 4 na banal na hayop ng sacred. Ang 4 na banal na hayop ng sacred ay ipinanganak bilang tunay na Diyos. Iba sila sa inyong mga hamak. Sila ay ipinanganak na higit na mga nilalang. Ngunit kahit ganon, nagamit pa rin sila ng sacred leader. Hindi ko kailanman naintindihan kung paano. Nandito ako sa tigang na sistema dahil may hinahanap akong impormasyon. Nais kong matutunan iyon mula sa mga tahanan ng 4 na banal na hayop. Pagkatapos ay itinuro niya ang East Holy Garden at sinabi, ngayon, natagpuan ko lamang ang mga guho ng East Holy Garden, at kalahati nito'y nakalibing sa lupa. Kailangang mahukay ito. Kayo ang gagawa niyan. Sa loob ng 1 buwan, kailangan ninyong mahukay ang buong East Holy Garden. Alam na ng lahat na dinala lang sila ni Evil Lotus para gawing alipin. Bagamat alam nila na baka hindi ganoon kadelikado ang tahanan ng Holy Kirin, ang basta na lang paghuhukay ay tiyak na magdadala ng panganib. Ngunit dahil naroon si Evil Lotus, wala silang lakas ng loob na sumuway. Sinimulan nilang hukayin ang harapan ng East Holy Garden. Ang lupa at bato ng tigang na sistema ay kakaiba. Mas matigas ito kaysa sa karaniwang bato. Para itong kristal o jade. Kahit gamitin nila ang kapangyarihan ng deified, kakaunti lamang ang natatanggal na bato at buhangin. Kung magagawang kayamanan ng lupa at buhangin na ito, mas hihigit pa ito sa anumang deified treasure, tahimik na sabi ni Hansen. Malapit sa kanya, sabi ni Bao Ying, imposible yan. Ang tigang na sistema ay may nakakatakot na kapangyarihan na unti-unting sumisira sa lugar. Nabago na ang mga sangkap dito. Kapag sinuri gamit ang high-tech na kagamitan, nakita na ang mga ito'y may bakas ng nuclear dust. Mataas ang radiation. Kapag tumagal ang mga nilalang dito, maaapektuhan sila ng radiation, magbabago ang kanilang katawan. Sabi ni Bauchin, kami ng mga deified ay kayang tiisin ito saglit pero hindi kami pwedeng manatili rito ng matagal. Kung hindi, magiging xenogeneic din tayo. Masisira ang isipan at magiging halimaw na puro patayan lang ang alam. Pagtingin kay Hansen, nagtanong si Bauchin, kung iisipin, Holy Baby, ipinanganak ka bang deified? Bakit napakahina ng iyong kapangyarihan? Mahinang tugon ni Hansen, hindi talaga magaling makipaglaban ang lahi ko. Dong! Parang may natagpuan si Menglai. Tunog metal ang narinig ng tinapik niya ang lupa. Agad na naglapitan ang lahat. Doon pala ay ang mismong tarangkahan ng lungsod. Nang mabuksan ito, napuno ng pulang buhangin ang loob. Ang mapusyaw na pulang buhangin ay tila naging mas solid. Sa bawat hampas ay may tunog na parang bakal. Habang mas malalim ang nahuhukay, lalo itong nagiging madilim at matigas. Nang ilang piye na ang lalim, tumagas mula raw ng madilim na pulang likido. Parg! Napasigaw si Londo nang damhaikit ang kanyang paa sa baka sa pulang likido. Agad siyang umatras, pero sa isang iglap, natunaw ang matibay niyang deified na paa dahil sa matinding asido ng likido. Kabanata 2815. Iniisli ni Evil Lotus ang kanyang kamay. Kumislap ang liwanag ng kutsilyo. Naputol ang paa ng baka ni Londo. Pinanood ng lahat kung paano natunaw ang mga paa ng baka at naging likido. Ang pagkawala ng kanyang mga paa ay hindi ganoon kalaki para sa isang deified na tulad ni Londo, pero ang sakit ay nagpangitim sa kanyang mukha. Puno ng pawis ang kanyang noo. Ginoong Diyos, ano itong pulang likido? Paano nito nakakaagnas ang katawan ng isang Diyos? Nakakunot noong tanong ng ikalawang tiyo. Hindi dahil gusto niyang malaman kung ano iyon, kundi dahil ayaw na niyang maghukay pa. Naghuhukay sila sa tirahan ng isang tunay na Diyos na xenogeneic, sa gitna pa ng isang malaking larangan ng digmaan. Kung magpapatuloy sila, mahirap isipin kung anong klaseng panganib pa ang matatagpuan nila. Malamig na tugon ni Evil Lotus, iyan ang dugo ng banal na Kirin. Taglay nito ang dalisay at tunay na kapangyarihan ng Jin. Maaari itong magsanib sa kahit anong Jin. Kapag ang dugo ng banal na Kirin ay dumhaikit sa Jin ng sinumang nilalang, agad itong sisipsipin. Kahit ang mga deified na nasa antas ng tunay na Diyos ay hindi naglalakas loob na hawakan ang katawan ng banal na Kirin. Ngayon, dahil nakikita ko ang banal na dugo rito, nakakatiyak ako na talagang namatay ang banal na Kirin dito.
Napakalakas ng kapangyarihan ng Jin ng banal na Kirin, wika ng ikalawang tiyo. Kahit patay na, kaya pa rin itong lumunin ang mga Jin ng ibang nilalang. Kung hindi natin pwedeng hawakan ang dugo, paano pa tayo makapaghuhukay? Tinitigan ni Evil Lotus ang lupa na nabahira ng pulang likido. Pagkaraan ng sandali, marahan siyang nagsalita, kung ganoon, maghukay na lang kayo sa ibang bahagi. Subukan lang ninyong iwasan ang dugo ng Kirin hanggat maaari. Bagamat wala ni isa ang gustong maghukay pa, wala silang nagawa dahil pinipilit sila ni Evil Lotus. Kaya nagpalit na lamang sila ng lokasyon at sumunod sa utos. Hindi na sila naglakas loob na maghukay malapit sa tarangkahan. Mabuti na lamang at napakalawak ng East Holy Garden. Noong una, bantay sarado iyon ng mga Baisema. Pero ngayon, isang guho na lang ito. Wala nang bantay. Kaya't malaya silang nakapasok. Pinili ni Evil Lotus ang isang bahagi para kay Hansen at sa iba pa na doon maghukay. Sa pagkakataong ito, ang lugar na hinuhukay nila ay isang palasyo na nakabaon sa lupa. Hindi tiyak kung gaano ito kataas. Koridor pa lang ang nakikita. Ang iba ay natatakpan ng buhangin. Naisip ni Hansen, mas malakas ang kapangyarihan ni Evil Lotus kaysa sa ikalawang tiyo, pero hindi siya naglalakas loob na maghukay. Halatang takot siya sa banal na Kirin. Ang balahibo at apoy ng Phoenix ay kayang pumatay sa Skyvine Radish. Mukhang kayang labanan ng mga tunay na Diyos ang mga Diyos. Pero may mali. Habang patuloy na naghuhukay, lalong kinakabahan ang ikalawang tiyo at ang iba pa. Pagkaraan ng ilang dosenang talampakan, tuktok pa lang ng palasyo ang nakikita nila. Hindi nila alam kung ilang palapag pa ang nakabaon. Habang mas lumalalim, mas marami silang nakikitang pulang buhangin sa ibaba, lahat ay nadumisan ng dugo ng Kirin. Huminto ang ikalawang tiyo at ang iba. Hindi sila naglakas loob magpatuloy. Ginoong Diyos, may dugo rin ng Kirin dito, magalang na sabi ng ikalawang tiyo. Magpapalit na po ba kami ng lugar? Tumango si Evil Lotus, kaya muli silang lumipat. Ngunit ilang ulit na silang nagbago ng pwesto, ilang dosenang talampakan ang nahukay, pulang buhangin pa rin ang natatagpuan nila. Halos buong ilalim ng East Holy Garden ay puno ng dugo ng banal na Kirin. Nagmumukhang mabalisa ang mukha ni Evil Lotus. Sabi ng ikalawang tiyo, Ginoong Diyos, tiyak na dito talaga namatay ang banal na Kirin. Ngayon, ng dugo nito ang buong East Holy Garden. Kahit nais pa naming maghukay, hindi namin mahuhukay ang katawan ng banal na Kirin. Kung hindi ninyo mahuhukay, iisa lang ang paraan, malamig na tugon ni Evil Lotus. Buksan ang tuktok ng koridor ng palasyo at tingnan kung ano ang nasa loob. Akala ng lahat ay tapos na ang kanilang paghihirap pero kailangan pa rin nilang magpatuloy. Ngayon, sa halip na lupa, ang hinuhukay nila ay mismong gusali. Bato ang ginamit sa palasyo at sobrang tigas nito. Ginamit ng ikalawang tiyo ang lahat ng lakas, pero bitek lang ang naiwan. Ilang dosenang oras silang pumutok at pinalo bago tuluyang nakabuta sa bubong ng palasyo. Nang sumilip sila sa loob, nanatiling buo ang estruktura. Kita nila ang mga ukit at mga rebulto sa paligid. Ikaw, pumasok at tingnan mo, utos ni Evil Lotus kay Lando. Halatang natatakot si Evil Lotus na may nakatagong patibong sa loob. Hindi siya naglakas loob mauna. Nag-aatubili man, napilitan si Lando sumunod. Lumusat siya sa butas at bumaba. Wala namang kakaibang nangyari, kaya nakahinga ng maluwag ang lahat. Walang bitag o pakana sa palasyo, ulat ni Lando matapos maglakad-lakad. Walang nakita, doon lang nakaramdam ng kapanatagan si Evil Lotus at pumasok sa palasyo. Ang mga pader ng palasyo ay puno ng ukit ng samot-saring hayop. Ang mga rebulto naman ay hugis Kirin. Nakatayo sa magkabilang panig ng bulwagan ng iba't ibang estatwa ng Kirin, iba-iba ang laki at anyo. Parang hindi inukit ang rebulto ng Kirin. Mukha itong yari sa palayok, puna ni Bao Qin habang nakatitig sa isang estatwa na 6 na talampakan ang taas. Lumuhad ang ikalawang tiyo sa harap ng isang basag na rebulto. Pinulot niya ang isang piraso, tinitigan, saka sinabi, palayok na. Habang nagsasalita, sinubukan niyang basagin ang piraso gamit ang kaunting lakas. Kumunat ang kanyang noo. Kakaiba, bakit maraming rebulto ng Kirin na yari lang sa palayok? At ang materyales nito, ordinaryo lang. Hindi kasing tibay ng buhangin sa labas. Nilaibat ni Evil Lotus ang 3 palapag ng palasyo. Wala siyang natagpo ang kakaibang bagay. Puro estatwa lang ng Kirin na yari sa palayok. Para bang imbakan lamang ito ng mga rebulto. Habang nakatitig sa mga rebulto, sabi ni Meng Lai, hindi basta-basta maglalagay ng walang kwentang palayok ang banal na Kirin. Siguro may kakaiba rito. Basagin ang ilan at tingnan kung may laman, utos ni Evil Lotus.
Halos sampelan ni Menglay ang sarili. Nasabi pa niya iyon. Sanay siyang nagsasalita ng diretsahan dahil kay ikaapat na tiyo. Hindi niya inasahang mapapasubo siya ngayon. Ayaw man niyang gawin, wala siyang nagawa nang titigan siya ni Evil Lotus. Kaya pumili siya ng maliit na rebulto ng Kirin, halos kasing laki ng kalahati ng tao. Gumamit siya ng gintong liwanag mula sa malayo upang basagin iyon. Nabasag ang palayok, mahina at marupok para lang ordinaryong paso. Napatres ang lahat, natakot na baka may lumabas. Pero walang laman. Wala naman, sabi ni Menglay. Sa utos ni Evil Lotus, binasag pa niya ang dalawa pang estatwa. Pareho lang, walang laman. Nakatingin silang lahat kay Evil Lotus, hinihintay ang kanyang pasya. Nag-iba ang mukha ni Evil Lotus. Biglang nagliyab ang kanyang buhok at balat. Kumukulong parang apoy, at may pulang liwanag na sumisibol mula sa kanya. Kabanata 2816. Laking gulat ng lahat. Agad nilang pinakawalan ang kani-kanilang kapangyarihan bilang paghahanda, ngunit hindi nila napansin ang tunay na problema. Para bang nakatutok lamang ang lahat ng kapangyarihan kay Evil Lotus. May kakaiba sa mga rebel tong palayok. Ang alikabok nito ay may taglay na kapangyarihan ng Kirin, malamig na wika ni Evil Lotus habang patuloy na kumikislap ang kanyang liwanag Diyos. Nakita ng lahat na ang alikabok mula sa nabasag na estatwa ay dumaikit sa kanyang katawan. Nakipagreaksyon iyon sa kanyang liwanag Diyos, kumukutitap na parang kidlat. Lahat sila ay natalsikan ng parehong alikabok. Maging ang ikalawang tiyo ay nakapagdurog ng isang piraso, pero wala namang nangyari sa kanya. Nalito ang ikalawang tiyo at ang iba, ngunit nahulaan ni Hansen ang dahilan. Ganito rin ang apoy at alab ng Phoenix, hindi nito kayang saktan ang ibang nilalang pero nagawang pinsalay ng Skyvine Radish. Malamang gawa sa kaparehong materyales ang mga palayok. Basagin ninyo lahat ng rebulto rito. Gusto kong malaman kung ano ang pakay ng banal na Kirin, malamig at mariing utos ni Evil Lotus sa ikalawang tiyo. Kumalabog ang dibdib ng ikalawang tiyo. Bumaling siya sa iba at sumigaw, narinig ninyo ang utos. Ipinag-utos ni Ginoong Diyos na basagin ang mga rebulto ng Kirin. Bilasan ninyo. Si Menglay, na kapatid ng ikalawang tiyo, ay agad nakaunawa sa ipinapahiwatig ng kanyang kapatid. Pinukpok niya ng malakas ang isang rebulto ng Kirin at isang linya ng mga estatwa ang nabasag. Madali sanang nababasag ni Menglay ang mga rebulto, pero sa pagkakataong ito, sinadya niyang mas malakas ang hampas. Lumikha siya ng napakalaking ulap ng alikabok na siyang bumalot sa buong bulwagan. Nang dumaikit ang alikabok sa katawan ni Hansen at ng iba, wala itong epekto. Ngunit nang dumaikit sa katawan ni Evil Lotus, matindi ang naging reaksyon sa kanyang liwanag Diyos. Nababalot ang kanyang katawan ng nag-aapoy na kidlat. Napasigaw si Evil Lotus. Para siyang naging isang kulog na mabilis na tumakbo palabas ng palasyo, mistulang malubha ang kanyang pinsala. Ngayon lang ang tanging pagkakataon para mabuhay tayo. Lahat kayo, lagyan ninyo ng alikabok ng palayok ang inyong katawan. Utos ng ikalawang tiyo. Pinulot niya ang maraming piraso, dinurog, at ipinahid sa kanyang balat. Di nagtagal, mukha na siyang isang taong gawa sa alikabok. Napagtanto ng lahat na ang kapangyarihan ng alikabok ay sa kay Evil Lotus lamang tumatalab. Hindi ito nakakaapekto sa kanila. Hindi man nila alam ang dahilan, malinaw na iyon ang pinakamabisang sandata laban kay Evil Lotus. Mag-ipon pa kayo ng maraming alikabok. Kailangan natin ito para makatakas. Hindi tayo maaaring maghukay para sa kanya ng tuluyan. Kung magpapatuloy tayo, tiyak na mamamatay tayong lahat. Pagkasabi nito, nagdurog pa ng ilang piraso ng palayok ang ikalawang tiyo at inilagay sa sisidlan gamit ang isang presser. Ginaya siya ng lahat. Nagsibali sila ng mga estatwa at nangolekta ng pulbos. Tunay na humanga si Hansen. Ang ikalawang tiyo lalo na, kahit labis ang takot, nakapokus pa rin at mabilis magpasya. Hindi talaga siya pangkaraniwang tao. Baybuyi, alam mo ba ang magiging kapalit ng ginagawa ninyo? Sa tingin ba ninyo, ang mga walang kwentang palayok na ito ay makakalaban sa akin? Ako ay isang Diyos. Dumagundong ang tinig ni Evil Lotus mula sa labas ng bulwagan. Ginoong Diyos, ano po ba ang sinasabi ninyo? Magalang na tugon ng ikalawang tiyo. Sinusunod lamang namin ang utos ninyo na basagin ang mga rebulto. Habang nagsasalita, patuloy silang nagdurog ng mga estatwa at nag-iipon ng pulbos. Hindi napigilan ni Hansen ang matawa. Talagang henyo ang ikalawang tiyo. Kahit hinihingal, nagagawa pa ring sumagot ng ganoon. Mabuti, napakabuti, malamig na tugon ni Evil Lotus mula sa labas. Hindi na siya muling nagsalita, marahil dahil sa tindi ng kanyang galit. Mr. God, binabasag na po namin ang mga rebulto.
May nais pa po ba kayong ipagawa? Dagdag ng ikalawang tiyo. Wala nang naging tugon si Evil Lotus. Maaaring hindi na siya makapagsalita sa sobrang galit o baka may iba pa siyang ginagawa. Bilasan ninyo. Kaunting oras na lang ang natitira. Dalhin ninyo ang lahat ng piraso ng palayok na kaya ninyo. Ang pagbabalik natin sa Extreme King ay nakasalalay dito, pagmamadali ng ikalawang tiyo. Habang nag-iipon si Hansen ng mga rebulto, biglang napasigaw si Bao Ying, may laman itong estatwa ng Kirin. Lahat ay napatingin kay Bao Ying. Sa nabasag niyang estatwa, lumitaw ang isang kaong metal. Ang kahon ay palisukat, kulay itim, at mukhang sobrang bigat. Nakaukit dito ang larawan ng Kirin. Parang iniwan ito ng banal na Kirin, pero bakit kaya siya nag-iwan ng kahon dito? Bulong ng ikalawang tiyo habang sinusuri ang kahon. Bubuksan na ba natin? Tuwang-tuwang tanong ni Bao Chin. Baka may kayamanang iniwan ang banal na Kirin. Kung ang alikabok ng palayok ay hindi tayo sinaktan, baka ang laman ng kahon ay makatulong laban kay Evil Lotus. Umiling ang ikalawang tiyo. Huwag muna ngayon. Delikado. Dalhin na lang natin ang kahon, pero huwag bubuksan. Maingat na binuhat ni Lando ang kahon. Walang nangyaring kakaiba kaya nakahinga ng maluwag ang ikalawang tiyo. Pagkatapos, balik sila sa pangungulekta ng pulbos. Nawasak nila lahat ng rebulto sa palasyo at nakolekta ang mga labi, pero wala ng ibang kahon, iisa lang ang natagpuan. Sinubukan sanang ilagay ng ikalawang tiyo ang kahon sa isang sako na may kakayahang magsiksik ng bagay, ngunit hindi ito pumasok. Kaya ipinasa na lang niya ito kay Lando. Paglabas natin, gamitin ninyo ang pulbos ng palayok. Kapag sumalakay si Evil Lotus, ihagis ninyo agad. Hindi na kailangang gumamit ng ibang kapangyarihan, paalala ng ikalawang tiyo. Alam na ng lahat ang dapat gawin, ngunit tigib pa rin sila ng pangamba. Hindi nila alam kung sapat ba ang pulbos upang labanan si Evil Lotus. Ang pagbabalik sa Extreme King ay tila imposibleng misyon. Kahit pamataboy nila si Evil Lotus, baka hindi sapat iyon upang makabalik silang ligtas. Ngunit dahil wala ng ibang paraan, kailangan nilang subukan. Mahal na banal na sanggol, manatili ka sa tabi ko, pakiusap ni Bao Ying kay Hansen. Tumango si Hansen at nanatili sa tabi niya, kasabay ng lahat na lumabas ng palasyo. Paglabas nila, laking gulat nila nang wala na si Evil Lotus God. Hindi nila alam kung saan ito nagtungo. Nasa na si Evil Lotus? Kunot noong tanong ng ikaapat na tiyo. Hindi na natin siya kailangang alalahanin. Tayo'y tumakbo na, sagot ng ikalawang tiyo, sabay hila sa lahat palabas ng East Holy Garden. Maingat na lumabas sina Hansen at ang iba. Sa kanilang paglalakbay, hindi nila nakita si Evil Lotus. Alam ni Evil Lotus na may panlaban na tayo gamit ang pulbos. Sa tingin ko, natakot siya kaya hindi na nagpakita, natatawang sabi ni Bao Chin. Ngunit kumunat ang noo ng ikalawang tiyo. Tumakbo na lang at tigilan ang Saturday. Habang naghahanda silang gumalaw, biglang yumanig ang lupa. Para bang may halimaw na tumatakbo sa ilalim. Agad silang lumingon upang makita ang pinagmulan ng ingay. Laking sindek nila nang makita si Evil Lotus na dahan-daang papalapit. Hindi man siya mabilis, bawat hakbang ay parang tumatawid ng bundok at karagatan. At sa kanyang likuran, isang nakakatakot na sinegeneik. Pagkakita nito, nagbago ang mukha ng ikalawang tiyo. Masama ito. Takot si Evil Lotus sa pulbos kaya hindi niya tayo kayang harapin. Pero nagdala siya ng isang sinegeneik para sa atin. Kabanata 2817. Hinahabol ng Xenogeneik si Evil Lotus God. Nang makita nito sina Second Uncle at ang iba pa, bigla itong bumuga ng nakakatakot na kulay rosas na liwanag. Ang Xenogeneik ay sobrang kakaiba. Ang katawan nito ay kalahating transparent at kulay rosas. Hindi ito parang kristal, kundi tila isang uri ng metal na mala-translucent. Ang itaas na bahagi nito ay parang dambuhalang pink na pirana, habang ang ibabang bahagi naman ay puno ng mga galame na tulad ng sapugita. Nakakakilabot itong tingnan. Nang bumuga ng pink na sinag ng liwanag ang pirana, agad na ginamit ni Second Uncle ang kanyang kapangyarihang may kaugnayan sa oras. Pinabagal niya ang sinag ng liwanag, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang lahat na umiwas. Nang bumagsak ang sinag sa lupa, nakalikha ito ng malalim na uka sa matigas na lupa. Isa itong malinis na hiwa na parang gawa ng laser. Nagulat ang lahat. Alam nila kung gaano katigas ang lupa roon, ngunit tila walang kahirap-hirap na nakaguhit ang pink na liwanag ng 9 hanggang 12 talampakang lalim. Ang kapangyarihan nito ay kasing lakas ng kay Second Uncle na isang butterfly. Binuksan ni Second Uncle ang kanyang time area at pinabagal ang galaw ng Xenogeneik.
Sumigaw siya kina Menglay at sa iba pa, kailangan nating makalusot. Bilasan ninyo. Medyo bumagal nga ang Zenegenic, ngunit nakita nila na ang siyam nitong mala-translucent na galame ay kumikilos. Bawat isa ay may bilugang parang pangsipsip na nakahanay. Sa susunod na saglit, nagsimula ng magbuga ng mga pink na sinag ang mga pangsipsip na iyon. Biglang bumuo ng napakaraming sinag ng liwanag na tila isang higanting lambat ng laser na tatali kina Hansen at sa iba pa. Sa lawak ng mga sinag na iyon, kahit bumagal, hindi ito basta maiwasan. Sumunod kayo sa akin at sirain ang mga sinag. Sigaw ni Second Uncle. Inipon niya ang substance chain sa kanyang katawan at bumuo ng isang Diyos ang espada. Iwinasiwas niya iyon laban sa mga sinag ng liwanag. Sina Menglay, Baochin, Baoying, Lando, at ang iba pa ay gumamit din ng kanilang mga kapangyarihan upang tulungan si Second Uncle na basagin ang lambat ng liwanag. Boom! Isang malakas na pagsabog ng kapangyarihan ang sumabog. Nabiyak ang lambat ng liwanag, ngunit tila tinamaan si Second Uncle sa proseso. Ang lupa sa paligid ng kanyang mga paa ay nabiyak. Sina Menglay at ang iba pa ay nagsuka ng dugo. Nabaw ng kanilang mga katawan sa buhangin. Bagamat nabasag ang lambat, wala na silang sapat na lakas upang tumakbo. Bago pa sila makabangon, muling kumilos ang Zenegenic at naglabas ng marami pang pink na sinag. Sumigaw si Second Uncle, at ang kanyang sigaw ay yumanig sa langit. Mula sa kanyang espada, isang hiwa ang kumawala patungo sa Zenegenic. Siya lang ang may kakayahang humarap sa Zenegenic, ngunit sayang at ang tunay niyang lakas ay nakatuon lamang sa oras, hindi sa pagwasak. Kahit napipigilan niya ito gamit ang oras, nang tumama ang kanyang espada sa katawan ng Zenegenic, bakas lamang ang naiwan, hindi ito napinsala. Alam ng lahat na kung ipagpapatuloy ni Second Uncle ang laban at ibibigay ang buong lakas, mawawala ang kanyang kakayahan na pigilan ang galaw ng Zenegenic. Kapag nangyari iyon, tiyak silang talo. Mga walang kwentang nilalang. Ang lakas ng loob ninyong maglaro ng Pocahontas sa harap ko, isang Diyos. Nais nyo yatang mamatay. Pinapasunod ko kayo para mabuhay, ngunit dahil pinili ninyong sumalungat, kamatayan ang tatamo ninyo, may paghamak na sabi ni Evil Lotus God. Ikaw na ang bahala, Second Brother. Tumakbo kayo. Sigaw ni Second Uncle. Maghiwa-hiwalay kayo upang mas marami ang makaligtas. Second Brother, tutulungan kita. Sigaw ni Menglay. Mainitin ang kanyang ulo mula pagkabata. Kahit larvae class pa lamang siya at basag ang kanyang 9-headed evil snake weapon, hindi siya basta-basta susuko. Sumabog ang kanyang king body, handang makipaglaban. Old 4, hindi tayo dapat mamatay ng sabay. Kailangang may makabalik sa hari. Hindi pwedeng hindi gumanti ang Extreme King sa ginawa nila. Sagot ni Second Uncle habang nakikipaglaban. Ikaw ang dapat lumigtas, Second Brother. Mas malaki ang tsansang makabalik ka, wika ni Menglay, sabay sugod gamit ang kanyang Zenegenic spear na parang isang masamang dragon. Ako na ang bahala rito. Ikaw ang bumalik at sabihin sa hari. Gumanti ka para sa akin. Ikaw na ang bahala. Anong kakayahan ang ipaglalaban mo? Lumapit si Second Uncle kay Menglay at nilagyan siya ng time area upang bumagal ang Zenegenic. Hinawakan ni Second Uncle si Menglay at inihagis kay Baoying. Dalhin ninyo si Old 4. At tandaan, bago bumalik sa Extreme King, huwag kalimutang dalhin ang pottery powder. Second Brother, pilit na kumakawala si Menglay, ngunit natuklasan niyang nakatali ang kanyang katawan. Kung hindi ka sasama, paano kami makalalabas ng Barren Systems? Mamamatay rin kami kahit saan. Mas mabuting sabay-sabay tayong lumaban. Bago pa makasagot si Second Uncle, tumawa si Evil Lotus. Hindi ninyo kailangang lumaban. Mamamatay kayong lahat. Isa lang ang Zenegenic na ito. Hindi pa ninyo nakikita ang iba. Nanlaki ang mga mata ni Second Uncle. Sumigaw si Evil Lotus God, at ang sigaw ay tulad ng kulog na umalingaw-ngaw sa loob ng daan-daang milya. Hindi magtatagal at darating ang iba pang mga Zenegenic mula sa libo-libong milya. Kahit hindi sila kasing lakas ng Cold Light Charm na ito, sapat na silang pumatay sa inyo, malamig niyang tawa. Nang marinig iyon, nanlumos si Second Uncle. Pilit siyang ngumiti. Evil Lotus God, wala tayong alitan. Bakit kailangan mo kaming patayin lahat? Huli na para sabihin ganyan, malamig na tugon ni Evil Lotus. Ang sumusunod sa akin ay mabubuhay, ang kalaban ay mamamatay. At sino mang sumalungat sa isang Diyos ay walang ibang hantungan kundi kamatayan. Nagpanik ang lahat. Wala pa man silang nakikitang ibang Zenegenic, ngunit naririnig na nila ang nakakakilabot na mga alulong mula sa malayo. Paparating na ang marami sa kanila. Tumawa si Second Uncle. Old 4,
Mukhang kailangan na nating lumaban hanggang sa kamatayan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inalis niya ang restriction kay Menglay. Alam niyang mamamatay na sila roon. Second brother, ikaw at ako na lang. Papatayin natin sila hanggang sa tayo ay bumagsak, sigaw ni Menglay, sabay talon habang hawak ang kanyang sibat. Mga uncle, tutulungan ko rin kayo. Wika ni Hansen. Alam niyang ito na ang oras ng siyang matayan. Hindi na siya nagatubili at tinawag ang kanyang Sky Star Wolf Beast Soul. Hawak din niya ang Yinghead Ghost Beast Soul, isang bungo. Determinado siyang sumabak. Alam ni Second Uncle na walang gaanong maitutulong si Hansen, ngunit dahil lahat naman sila ay tiyak na mamamatay, hindi na niya ito pinigilan. Kabanata 2818. Hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Inasahan na niya na ang kapangyarihan ng Yinhead Ghost Beast Soul ay hindi sapat. Halos sa mismong sandaling masira ang berdeng liwanag, inactivate ni Hansen ang kapangyarihan ng kanyang Sky Star Wolf Glyph. Nakita ang kulay rosas na sinag ng liwanag, huminga ng malalim si Hansen at biglang sumuntok dito. Pang! Nagbanggaan ang asul na liwanag ng mga bituin at ang rosas na sinag. Sumabog ang dalawang lakas at naging parang pulang asul na paputok sa himpapawid. Paano posible iyon? Gulat ang lahat. Nakatingin sila kay Hansen na may matinding pagkabigla. Hindi nila inaasahan na si Hansen, na parang hindi kayang lumaban, ay may ganoong kalakas na kapangyarihan upang sumalungat sa Cold Light Charm. Maging ang Evil Lotus God ay napatingin kay Hansen na may pagtataka. Hindi niya akalaing kayang maglabas ni Hansen ng ganoong karahas na puwersa. Pangalawang tiyo, sabay tayong lalaban sa Xenogeneic na iyon. Gamitin mo ang time area para suportahan ang lakas ko, at ako ang papatay dito. Napansin ni Hansen na kahit isang atake, ang apat na Sky Star Wolf na pinagsama ay mas mahina pa rin kaysa sa Cold Light Charm. Ang buong lakas ng kanyang mga atake ay kaya lang pumantay sa isang sinag ng liwanag ng Cold Light Charm. Mabuti, nabuhayan si pangalawang tiyo. Kahit hindi niya alam kung bakit may ganoong kapangyarihan si Hansen, nagbigay pa rin ito ng kaunting pag-asa sa kanya. Pinwersa ni pangalawang tiyo ang kanyang time area hanggang sagad, kaya't ang lahat ng mga time substance chain ay nag-twist sa ere. Naging mas mabagal ang galaw ng Cold Light Charm at mas mabilis naman si Hansen. Sa totoo lang, hindi talagang bumilis si Hansen. Dahil sa time acceleration, mukha lang siyang bumibilis. Sa positibo at negatibong epekto, naging mas mabilis si Hansen kaysa sa Cold Light Charm. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa liwanag ng mga bituin. Para siyang asul na ilog ng mga tala na dumadaloy sa kalangitan. Tumagos siya sa rosas na sinag ng Cold Light Charm at dumiretso sa mismong halimaw. Ano ang silbi ng mas mabilis kaysa Cold Light Charm? Hindi pa rin niya kayang saktan ito, at mamamatay pa rin siya. Mapanghamak na wika ng Evil Lotus. Nararamdaman niya na kahit ipinapakita ni Hansen ang kapangyarihan niya, mas mababa pa rin ito sa Cold Light Charm, at hindi kasing lakas ng pangalawang tiyo Baibuyi. Kahit damaykit pa siya sa Cold Light Charm, hindi niya ito masasaktan. Hindi yun iniintindi ni Hansen. Patuloy siyang lumalapit sa Cold Light Charm. Sa kontrol ng time area ni pangalawang tiyo, madali niyang naiilagan ang mga rosas na sinag. Boom! Biglang bumukas ang asul na liwanag ng mga bituin sa pagitan ng kamao ni Hansen at ng mga galame ng Cold Light Charm. Ang kapangyarihan ng bituin ay hindi nakabasag sa malamig at parang metal na katawan nito. Nayanig iyon ngunit hindi tuluyang nabasag. Hindi gumana, hindi pa rin sapat, may bahid ng pagkadismaya si pangalawang tiyo. Kahit inaasahan niya na mangyayari ito, nang makita niyang totoong ang ganoon ang resulta, nakaramdam pa rin siya ng lungkot. Kakapit sana sa pag-asa sina Bao Chin at ang iba pa, ngunit naputol iyon sa suntok na iyon. Malinaw sa lahat na mas mahina ang lakas ni Hansen kumpara sa Cold Light Charm. Ngunit hindi sumuko si Hansen. Ang kanyang katawan ay parang kidlat na paikot-ikot sa paligid ng Cold Light Charm. Paulit-ulit niyang sinusuntok ang katawan nito upang paulit-ulit ding pumutok ang asul na liwanag ng mga bituin. Ang agwat ng ating kapangyarihan ay hindi mapapalitan kahit ilang suntok pa ang ibigay mo. Kahit makabuo ka ng lakas na parang under the sky knife, hindi mo matatalo ang Cold Light Charm. Malamig na pagtawa ni Evil Lotus God. Hindi alintana ang iniisip ng iba, hindi tumigil si Hansen sa pagsuntok. Habang dumarami ang kanyang suntok, lalong lumalakas ang kapangyarihan ng kanyang kamao. Isang uri ng gathering power Geno art na nag-a-activate ng potensyal. Naisip ni Evil Lotus God na tila minamaliit niya ito. Oo, kaya nitong dagdagan ang kapangyarihan ng isang mandirigma, ngunit kailangan nito ng sapat na potensyal para gumana.
Para sa isang larvae class na Xenogeneic, kahit anong activation ng potensyal, hindi nito maaabot ang Butterfly Max Power na gaya ng Cold Light Charm. Kahit isugol mo lahat ng gene potential at buhay mo para sa isang suicide attack, hindi pa rin sapat para masaktan ito. Alam ni na pangalawang tiyo at iba pa na pinipilit ni Hansen na i-activate ang kanyang potensyal. Tulad ng sinabi ni Evil Lotus, kailangan muna ng sapat na potensyal. Kung hindi, kahit sumabog ang katawan, hindi pa rin makakagawa ng sapat na lakas para saktan ng Cold Light Charm. Para itong bote ng gas na 1 litro. Kahit gaano mo ito palubuan, hindi ito magiging kasing bagsik ng isang missile. Ngunit walang pakialam si Hansen. Patuloy niyang ina-activate ang potensyal ng kanyang katawan. Marahil hindi alam ng iba, ngunit alam niya. Ang katawan niya ay nasa transmutation class, ngunit hindi pa niya nailalabas ang buong kapangyarihan nito. Sa paningin ng iba, nag-a-activate siya ng potensyal. Para sa kanya, binubuksan lang niya ang ordinaryong lakas na nakatago sa loob niya. Habang pinipigil siya, unti-unting lumalabas ang lakas na nakatago sa kanyang katawan. Lalong tumitindi ang liwanag ng kanyang kamao. Sa una ay parang bituin, ngunit sa huli ay nagmistulang asul na araw sa bawat suntok. Pang! Nataman ng kamao ni Hansen ang katawan ng Cold Light Charm, ngunit hindi na nito nagawang tiisin tulad ng dati. Sa malinaw na metal na mga galamin nito, may naiwan na marka ng suntok. Kumalat ang kulay rosas na alikabok at umalangaw-ngaw ang sigaw ng sakit mula sa Cold Light Charm. Patuloy pa rin siyang nag-a-activate ng potensyal. Gaano ba karami ang potensyal niya? Imposibleng mapatay niya ang Cold Light Charm. Patuloy na kinokontrol ni pangalawang tiyo ang kanyang time area. Nakikita niyang kumikislap ang liwanag ni Hansen na parang araw, at patuloy pang lumalakas. Nabigla siya ngunit natuwa rin. Sa ganitong pagputok ng potensyal, mamamatay ka sa labis na pagod. Gaano ka katagal tatagal? Walang pakialam si Evil Lotus God. Sa tingin niya, pinipilit lang ni Hansen ang kanyang katawan sa kamatayan. Pang! Pang! Ang maliit na katawan ni Hansen, na tila Diyos na may dalang liwanag ng mga bituin, ay hindi na kailangan pang umasa sa time area para makaiwas sa mga atake ng Cold Light Charm. Ibinagsak ni Hansen ang kanyang kamao. Parang mga tala sa langit na bumabagsak, pinigilan nito ang Cold Light Charm at winasak ang rosas nitong sinag. Nakakagulat ang lakas. Halos mabaliw sa tuwa si Bouchin. Sumigaw siya, kaya pa niyang i-activate ang potensyal niya. Nakakatakot ang potensyal na iyon. Hindi nakapagtataka kung bakit gusto siyang gawing estudyante ng hari. Nakakatakot ang potensyal niya. Kapit ka lang. Dapat mong kayanin. Kapag nakabalik tayo sa Extreme King, kahit maubos ang lahat ng yaman ko, gagawin ko ang lahat para pagalingin ang katawan mong pagod. Punong-puno ng pawis ang palad ni Menglay. Isa siyang larvae class at alam niya kung gaano kalaking kapangyarihan ang kailangan para sumabog ng ganoon ang isang katawan. Kahit talunin ni Hansen ang Cold Light Charm, siguradong halos wasak na ang katawan niya. At kung hindi siya pinalad at hindi niya matalo ang Cold Light Charm, tiyak na mapapagod siya hanggang sa mamatay. Kabanata 2819. Sumabog si Hansen ng kapangyarihang mas malaki kaysa sa sarili niya. Marahil mas higit pa iyon kaysa sa Cold Light Charm. Nakakabahala na ganoong kalaking lakas ay nakokontrol ng ganoong kaliit na katawan. Natatakot si pangalawang tiyo na baka hindi kayanin ng katawan ni Hansen at bigla na lamang sumabog anumang oras. Marami ng karanasan si pangalawang tiyo. Nakakita na siya ng maraming henyo at malalakas na mandirigma, ngunit hindi pa niya nakita ang isang maliit na katawan na naglalabas ng ganoong kalaking potensyal. Wala pa siyang nasaksihan na katulad nito noon. Hindi pa ba siya napagod at namatay? Mayroon ba talaga siyang mga gene ng isang tunay na God creature? Nagsimulang mamatla sa pagkagulat ang mga mata ng Evil Lotus God. Maliban sa anak ng isang tunay na God creature, hindi kayang ipakita ng ordinaryong nilalang ang ganoong nakakatakot na lakas. Pang! Sumabog ang transparent na metal na katawan ng Cold Light Charm dahil kay Hansen. Sa huling suntok, nagkadurog-durog ang buong katawan nito at naging mga pirasong laman. Xenogeneic Deified Hunted. Cold Light Charm, Deified Xenogeneic Gene Found. Nakamit ang Cold Light Charm Beast Soul. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang anunsyo sa isip ni Hansen. Patay na ito. Mabuhay si Ginoong Holy Baby. Sigaw ni Londo sa sobrang tuwa. Walang gustong mamatay. Nailigtas sila ni Hansen nang wasakin niya ang Cold Light Charm, kaya't nag-uumapo ang saya nila. Hindi masama. Talagang hindi masama. Para magawa mo iyon, kahanga-hanga ka para sa isang mababang uri ng nilalang. Hindi nagalit si Evil Lotus. Palikpak pa at ngumiti siya kay Hansen. Evil Lotus,
pwede ka nang umalis. Pagbibigyan kong mabuhay ka. Seryosong wika ni Hansen kay Evil Lotus. Pagbibigyan mong mabuhay ako. Tumingin si Evil Lotus God sa kanya na parang tanga. Nang marinig iyon mula kay Hansen, nakaramdam ng kaba at pagkailang sina pangalawang tiyo, Menglai, Bao Ying, at ang iba pa. Kahit na mayroon silang pottery powder para pigilan si Evil Lotus God, hindi kailanman matalinong galitin ang isang Diyos. Ngunit hindi nagalit si Evil Lotus God. Ni kaunting galit ay wala. Walang pakialam ang isang Diyos sa mga sinasabi ng baliw, kaya't hindi niya ito tatanggapin bilang insulto. Tumingin si Evil Lotus God kay Hansen na parang nasa mataas na trono at sinabi, kung mabubuhay ka laban sa paparating na paglusob ng mga Xenogenic, saka kita papatayin. Parang karangalan pa ni Hansen na mamatay sa kanyang mga kamay. Bago pa makasagot si Hansen, sumigaw na si Ger, mga Xenogenic. Puro Xenogenic, lahat sila ay Cold Light Charm. Lumingon si Hansen at ang iba pa. Sa malayong kalangitan, maraming kulay rosas na bagay na parang mga hiyas sa dagat ang papalapit sa kanila. Lahat iyon ay mga Cold Light Charm. Bagamat hindi sila kasing lakas ng unang nakaharap na Cold Light Charm, lahat sila ay nasa Deified class. May ilan pa na halos kasing lakas ng una. Namutla ang lahat ng mukha. Alam nilang nakakatakot ang malaking Beren system, ngunit hindi nila inakala na ganito ito katindi. Sa libo-libong milya, nagkalat ang mga nakakatakot na Xenogenic. Napakahirap para sa kanila na patayin ang isang Cold Light Charm, pero ngayon, nasa harap nila ang 30 hanggang 40 Cold Light Charm. Ang ilan pa ay halos kasing lakas ng unang isa. Alam na agad ng kahit sino kung ano ang susunod na mangyayari. Pagod na si Hansen kanina. Hindi na niya uubusin muli ang kanyang potensyal. Kahit gawin niya iyon, hindi niya kakayanin ang 10 kalaban ng mag-isa. Hinawakan ni Londo ang kanyang malaking palakol at sumigaw, "Buwisit! Sapat na ang pumatay ng isa. Kung makapatay pa tayo ng dalawa, dagdag na iyon. Lalaban tayo hanggang mamatay." Nang makita nilang parating na ang grupo ng Cold Light Charms, alam na ng lahat na wala na silang pag-asa. Naghanda na silang lahat para sa kamatayan. "Pangalawang tiyo, tulungan mo akong kontrolin ang mga Cold Light Charm," sabi ni Hansen. Pagkasabi nito, iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay. Lumitaw sa kanyang kamay ang isang kulay rosas, kalahating transparent na espada. Ang espada ay mukhang kristal, parang hiyas, ngunit malamig gaya ng metal. Kasanlapad lang ng isang daliri at kulay rosas na parang kristal. Mukha itong nakakatakot. Ang hawakan ng espada ay may kulay rosas na hiyas na hugis mata. Para itong nakatingin sa mga tao. Nakakakilabot ito tingnan. Deified Beast Soul Cold Light Charm, Cold Light Sword, half complete. Iba ito sa mga sirang Beast Soul na nakuha ni Hansen dati. Ang Cold Light Sword na ito ay kalahating kompleto. Hindi alam ni Hansen kung ano ang ibig sabihin nito, pero ramdam niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng espada. Hindi pa nakaka-react si pangalawang tiyo, naging liwanag na si Hansen at sumugod na sa grupo ng mga Cold Light Charm. Nabigla siya at kusa niyang binuksan ang kanyang time area at kinoberen ang malawak na bahagi ng lupa. Ngayon, panahon ng universo na may napakaraming teknolohiya. Maraming mandirigma ang gumagamit ng espada, at marami ring swordsman sa Extreme King. Ngunit hindi pa nakita ni pangalawang tiyo at ng iba pa ang kakayahan ni Hansen sa espada, ni narinig man lang tungkol dito. Marahil hindi nila agad napansin kung anong sword skill ang ginamit ni Hansen, dahil agad silang naakit ng kakaibang pulang espada na nagliliwanag at tumatawid sa kalawakan. Ang tuwid na rosas na liwanag ng espada ay tumago sa kalawakan. Nahati sa dalawa ang isang Cold Light Charm. Bago pa nakareact ang sinuman, nasa loob na si Hansen ng grupo ng Cold Light Charms. Nakita nila ang liwanag ng espada na nagkalat. Para itong nakamamatay na laser na pumapatay sa impyerno. Saan man dumaan, nagliparan ang mga naputol na galame. Nilalapastangan ni Hansen ang mga Cold Light Charm na parang gulay lang ang hinihiwa. Nang makita ito, napatulala si Londo at ang iba pa. Holy crap, ganoon kalakas si Ginoong Holy Baby. Niloloko lang ba niya tayo kanina? Walang sumagot dahil lahat sila ay lubos na nagulat. Kung madali lang talagang patayin ang mga Cold Light Charm, ayos lang. Pero katulad ng una, nakakatakot din ang mga Cold Light Charm na ito. Gayunman, madaling hinihiwa-hiwa ni Hansen ang kanilang mga galame. Hindi siya mapigilan. Kahit nakatulong ang time area ni pangalawang tiyo para malayang makalusot si Hansen, nakakagulat pa rin ang lahat ng ito. Nang makita nilang pinapatay ni Hansen ang mga malalakas na Cold Light Charm, bumuhos ang dugo ng mga Diyos sa kalangitan.
Ang liwanag ng espada na nakakapangilabot ay lalong tumingkad sa gitna ng kaguluhan ng mga rosas na sinag. Tulalang pinanood ni Evil Lotus God si Hansen habang pinapatay ang mga cold light charm. Nalito siya. Isa siyang Diyos, pero hindi pa siya nakakita ng Xenogenic na tulad ni Hansen. Hindi rin niya matukoy kung gaano ito kalakas. Ano ang meron sa Xenogenic na iyon? Anong antas siya talaga? Tinitigan ni Evil Lotus God si Hansen mula ulo hanggang paa. Kumislap ang kanyang mga mata na puno ng liwanag ng Diyos. Kahit anong tingin niya, lumalabas na nasa transmutation class lang si Hansen, hindi larvae class gaya ng inakala niya. Kabanata 2820. Gulat at tuwa ang naramdaman ni na second uncle at ng iba pa. Akala nila'y mamamatay na sila, pero ngayon ay mas buhay pa sila kaysa dati. Si Hansen ay sumabog ng isang lakas na lampas sa imahinasyon. Hindi na nakapagtataka kung bakit sinuwi ng hari ang mga tao at binago ang patakaran sa pagtanggap ng estudyante. Sa lakas na ganyan, tama lang na ikaw ang maging estudyante ng hari. Bigay todo puri ni Meng Lai habang nagtaas ng hinlalaki. Si Mr. Holy Baby ay may napakabangis na lakas. Bakit hindi mo pa ginamit noon? Nanginginig ang tinig ni Londo. Iniisip ng lahat na masyado ng malalim ang pagiging undercover ni Hansen. Kung hindi pa ito naging sitwasyon ng buhay at kamatayan, malamang hindi nila malalaman ang tunay na lawak ng kapangyarihang tinatago ni Hansen. Ginagamit ko lang ang lakas ng aking kayamanan, malamig na sagot ni Hansen. Hindi ito sa akin. Holy Baby, napakadelikado ng espada mo, wika ni Baochin. Ano ba yung espada na yan? Ang ganitong klaseng deified treasure ay dapat kasama sa rango. Bakit hindi ko pa narinig ang tungkol dito? Nag-uusap pa sila ng malamig na tumawa si Evil Lotus God. Nagsalita siya, isang pangungusap para kay Hansen at isa para sa sarili. Tunay ngang may lakas ka. Karapat-dapat kang patayin ng isang Diyos. Mapang-asang tingin ni Londo at sinabi, Evil Lotus God, pwede mong itigil ang pagbibida. Dahil sa pottery powder dito, hindi mo ako magagalaw. Ibig sabihin, hindi mo rin magagalaw si Holy Baby. Puno ng pang-uuyam ang mga mata ni Evil Lotus God. Hanggal na nila lang. Totoo, nakakasama sa katawan kong makajos ang pottery pieces dahil may abo ito ng Holy Kirin. Pero hindi ko gustong sayangin ang oras ko sa walang kwentang bagay. Sa tingin nyo ba talaga hindi ko kayang lusutan ang abo? Subukan mo, kung kaya mo, tugon ni Londo na hindi naniniwalang kakayanin nito, kaya lalo pa niyang pinrovoke ang kalaban. Akala ng lahat, hindi makakahanap ng paraan si Evil Lotus God laban sa pottery powder. Kung kaya niya, hindi sana siya nag-aksaya ng panahon para painitin ang galit ng napakaraming cold light charms dito. Hanggal na nila lang. Hindi na nagpakapagod pa sa paliwanag si Evil Lotus God. Bigla siyang binalutan ng apoy na kulay lila at puti. Ang kanyang mga matay kumikislap na parang kidlat na may halong berde at puting liwanag. Nabigla sina second uncle at ang iba pa. Ramdam nila ang nakakatakot na puwersang bumabalot kay Evil Lotus God. Napaurong sila ng hindi sinasadya at halos tumakbo na. Habang papalapit ang malamultong anyo ni Evil Lotus God, sigaw ni second uncle, ihanda ang pottery powder. Hinagis ng lahat ang pottery powder. Napuno ng kulay abong alikabok ang buong langit. Ngunit nang magsalpukan ng pottery flame at ang apoy na lila at puti, parang ordinaryong buhangin lang ito, hindi man lang naapula ang liwanag ng Diyos. Gulat ang lahat. Ang pottery powder na siyang inaasahan nilang panlaban ay walang bisa kay Evil Lotus God. Lumapit si Evil Lotus God kay Hansen at malamig na sinabi, ikaw ba ang tinatawag na Holy Baby? Tandaan mo, isang Diyos ang nagbigay saysay sa iyong buhay. Hindi pinansin ni Hansen ang sinasabi nito. Nakatingin lang siya kay Evil Lotus God para bang may iniisip. Hindi nakikita ni na second uncle ang aninong espiritu na kulay lila na parang multo sa loob nito. Ngunit naramdaman ni Hansen ang kaparehong presensya ng God Spirit na nakita niya kay Skyvine Radish. Naisip ni Hansen, kakaiba. Bakit parang katawan lang ang puppet ni Evil Lotus God at ang lilang espiritong iyon ang tunay na katawan niya? Dahil protektado ng lilang espiritong iyon si Evil Lotus God, hindi na tumatalab ang pottery powder. Pero napansin pa rin ni Hansen ang isang bagay na kakaiba. Nang lumabas ang espiritong iyon, biglang lumiit ang life force ni Evil Lotus God. Kita na ang kanyang mga ugat sa balat, nagkulay berde at lilang parang ugat ng isang bangkay. Nagsitakbuhan na ang lahat pero nakita ni Bao Ying na nananatili si Hansen. Kaya't agad niyang sigaw, Mr. Holy Baby, tumakbo ka. Nabagabag ang iniisip ni Hansen. Tinitigan niya si Evil Lotus God na 30 talampakan na lang ang layo at sinabi, Evil Lotus, gusto mo bang mamatay?
Parang nairita si Evil Lotus. Hindi na siya sumagot, bagkus nag-ipon ng lakas. Ang daliri niya nagmistulang Lotus na nakahanda para dukutin ang ulo ni Hansen. Kung tatamaan siya, tiyak mabubutas ang kanyang ulo ng 5 sugat. Narinig ni Second Uncle ang sigaw ni Baoying. Nang lingunin niya, nakita niyang susunggaban na si Hansen at wala ng epekto ang pottery powder. Kahit hindi nila nakikita, malinaw kay Hansen na gumagalaw ang lilang espiritu kasabay ng katawan ni Evil Lotus. Ang pottery powder ay nasa labas lamang ng espiritong iyon. Malakas ang kabog ng dibdib ni Hansen. Alam niyang napakadelikado ng ataking iyon pero hindi siya nag-atubili. Tinawag niya si Skyvine Radish. Isang dambuhalang nilalang na berde ang lumitaw sa harapan ni Hansen. Isang higanting kamao ang tumama sa espiritu. Hindi inaasahan ni Evil Lotus God ang ganoon. Pati ang lahat ay nagulat paano nagkaroon ng God Spirit ang isang nilalang na itinuturing na mababa. Wala nang oras para makareact si Evil Lotus God. Tinamaan sa mukha ang espiritu ng kamao ng Skyvine Radish. Pumutok ang liwanag na lila. Nagkapira-piraso ang kanyang ulo at lumipad palayo. Kasabay ng paglipad ng espiritu, natangay din ang katawan ni Evil Lotus God. Sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig. Nanginig si Menglay at ang iba pa sa kanilang nakita. Akala nila naloloko ang kanilang mga mata. Napakalakas ni Evil Lotus God laban kay Hansen, ngunit hindi man lang gumalaw si Hansen, hindi man lang nagtaas ng kamay. Tinitigan lang niya ito, at napaatras na si Evil Lotus God na sumusuka ng dugo. Diyos ko, ano tong nakita ko? Holy baby? Siya, anong ginawa niya? Pinasabog niya ang isang Diyos gamit lang ang kanyang mga mata, napasigaw si Menglay, halos hindi makapaniwala. Maging si Second Uncle Baibuy ay nagulantang. Nawala ng kahulugan ang salitang Diyos kay Lando at sa iba pa. Akala nila'y kayanan ng deified na makipagsabayan, pero ang Diyos ay higit pa. Kahit ang mga tunay na God elites ay hirap labanan ng isang Diyos. Hindi kailanman inakala ni Second Uncle na may isang nilalang sa sansinukob na kayang paliparin ang isang Diyos gamit lamang ang titig. Para itong kwento sa alamat. Para kay Baibuy, parang nasaksihan niyang pinatay ni Hansen ang very high leader. Isang bagay na imposibleng mangyari, ngunit nangyari sa harapan nila.